Ang gagawin natin, pupunta tayo sa google.com. Okay, so kailangan nating mag-sign in. So kailangan meron kayong account sa Google para makagawa tayo ng Google Classroom. So sign in tayo. So gagamitin ko ang aking DepEd Gmail account para makapag-sign in. Okay, and then type nyo lang kung ano yung password ninyo para makapag-sign in. And then click next. Ayan, nagkamali ako. Wait. Re-type ko yung password ko. Okay. Then click next. Okay, kapag okay na, may lalabas na picture ninyo. Kung may picture kayo, ibig sabihin niya naka-sign in na kayo. So may nakikita kayong siyam na box doon sa gilid. Yung ibig sabihin nun, yun yung mga apps sa Google. Yung Google Apps. Diyan yung makikita yung mga apps. So ang pipindutin nyo yung Classroom. Okay. So, kung mapapansin ninyo, wala pa tayong nakalagay. Nakalagay dyan, no classes here. So, gagawa tayo ng ating klase dito. So, we will create class. Create class para sa teachers, join class para sa estudyante. So, class name, halimbawa, lagay natin ay grade 10. Section, kunyari, diamond yung section. Then, subject, math. Then, pipindutin lang yung create. Okay, creating kung napapansin ninyo. Okay, so, ibig sabihin yan, magkakaroon tayo ng isang class. Okay, so meron na tayong class 4 section, diamond. Grade 10 section, diamond. Okay, punta muna tayo ulit ng class. Gawa pa tayo ng isang section. Kunyari, dalawang section yung hawak mo. So, kikreate tayo ulit ng class. So, this time, class name, grade 10 pa din. Tapos, yung section, emerald naman ngayon ang ilalagay ko. Okay, section, emerald. Ang subject ay math pa din. And then, create ulit. So, ibig sabihin, ito na yung pangalawang klase natin dito sa Google Classroom. So, dalawa lang muna yung ilalagay natin. Pero kung ilan yung hawak ninyong section, pwede nyong ilagay dyan kahit ilan. Okay, creating tayo. Okay, so this is my class, grade 10, section emerald. So, ito yung dalawang klase ko, section emerald at saka diamond sa gilid. Okay. So, okay, kung napapansin niyo wala pa tayong students, 0 students pa yung nakalagay dyan. So, paano tayo maglalagay ng estudyante natin sa bawat section? So, dito may nakikita kayong people. Okay, may nakikita kayong students. Pipindutin nyo yung nasa gilid. So, dito, pwede nyong ilagay ng mano-mano lahat ng email account or Gmail account ng estudyante ninyo. Pero, hassle yon para sa atin. Pero, may isang way para mapadali yung buhay natin. So, punta lang tayo dito sa ating section. Meron dyang class code. Ibibigay na lang natin itong class code sa mga estudyante natin for them to join the class. Kasi gagawa rin sila ng account, syempre, yung magjo-join sila ng class. So, para makapasok sila sa klase natin, sa section na to, i-type lang nila tong class code na ito. So, ito yung class code namin class code ko sa Emerald. So, iba't iba kasi ng class code yan per section. Sa Diamond naman, ito yung aking class code. So, ito yung ibibigay kong class code sa section Diamond para makapasok sila sa klase ko dito. So, ganun lang ang gagawin natin para makapag-hanap tayo ng estudyante. So, dito pwede nating i-edit yung theme ng ating section. So, merong English, may math, may arts, may sports, at saka may other. So, since math naman yung klase ko, pili tayo sa math. Okay, so pili tayo nito. Then, select class theme. Okay, so yun na yung ating class theme. Meron din yung upload photo. Kung meron naman kayong separate na theme na gusto ninyo or meron kayong picture na ginawa para sa klase ninyo, pwede nyo i-drag dito yung picture para yun yung makikita ninyong photo. Okay, baguhin din natin sa Emerald. Ayun, select theme. Okay, pili lang tayo sa math ulit. Okay, eto yung mapili natin. Then, select theme. Okay, so ganun lang. So, meron na, nakapagpalit tayo ng theme sa bawat section. Kunyari, meron na tayong mga estudyante. So, this time, pwede na tayong mag-share or mag-announce or gumawa ng unang announcement dito.
For example, ang unang announcement na ilalagay natin ay, kunyari, pasukan na. Kunyari, study lesson number 1. Ito yung first announcement ninyo sa klase ninyo. So, etong sa announcement, pwede kayong mag-attach ng file. Attach na nasa Google Drive ninyo. Pwede kayong mag-attach. For example, mag-open ako ng aking isang file sa aking Google Drive. Okay, so pipindutin lang natin yon, select lang kayo ng file na gusto nyo, and then insert. Ayun na-insert na yon. Pwede rin kayo maglagay ng file, personal file ninyo na nagawa ninyo sa Word, sa Excel, PowerPoint, or kung ano pa man yung file na meron kayo. Insert lang. Pwede rin kayong maglagay ng link sa YouTube. For example, meron kayong video lesson. Okay, punta muna tayo sa aking YouTube channel. Okay. Ito yung aking YouTube channel. Subscribe naman kayo, Randy De La Vega. Okay, ang gagawin lang natin, ika-copy lang natin yung link na gusto nating ipa-view sa mga bata. Okay, copy natin yan. And then, ipe-paste lang natin doon. Yan. Paste natin dito, and then search. Lalabas yung video. Select natin yung video. Then, add. Okay, malalagay na yun sa ating, yan. And then kapag okay na, pwede nyong i-post lang sa isang section, or pwede nyo ring i-announce sa lahat ng section na hawak ninyo. Okay, check nyo lang yan kung kanino nyo gusto ibigay, or kung gusto nyo kaninong i-announce. Pag okay na, may post dyan. Ayun, pipindutin nyo lang yung post. Okay, pagka-post ninyo, naka-announce na yan doon sa section na pinindot ninyo. Okay, so ayan na siya. So ayan yung unang announcement ninyo, study lesson number 1 sa Diamond. Punta kayo sa Emerald, nandun din yan kasi pinindot nyo rin siya kanina. Okay, so naka-announce na rin yan doon sa section Emerald. Okay, so ganun lang yung pag-announce or pag-post ng ipagagawa ninyo, or kung ano man yung announcement ninyo doon sa wall ninyo or doon sa class ninyo. Doon sa classwork naman, pwede tayong mag-create ng mga assignment, quiz assignment, question, material, reuse yung post, at kung ano-ano pa. So, yung paggawa ng mga yan, halos pare-parehas lang. So, try natin gumawa ng ipapa-assignment natin. Okay. So, una, maglalagay tayo ng title. Okay, for example, ang title ko ay sequence kasi nga mata ko. So, yung instruction, kayo na ang bahalang gumawa ng instruction, depende sa kung anong subject ang hawak ninyo. Okay, so dito nyo ilalagay yung instruction. So, dito, pwede rin kayong mag-add ng file. Okay, meron din kayong nakikitang add dyan. So, pwedeng galing sa Google Drive, sa link, sa file, or pwede rin sa YouTube. Kung paano yung ginawa natin kanina, ganun din yung pag-a-add ng file, ng link, ganun din yon. So, kung gusto nyo namang gumawa din, ayan, insert lang, ayan. Okay, pwede rin kayong gumawa on the spot ng inyong ipapa-assignment. Ayun, katabi ng add, merong create. Pwede kayong mag-create ng document. Ayan, okay. Ibig sabihin nun, pwede kayong mag-create sa Word. Okay, yung parang Word, yan, ayan. Yan, pwede kayong mag-type dito ng ipapa-assignment ninyo. Yan, pwede kayo gumawa dito ng assignment. Okay, ayan yung document. Pwede rin kayong gumawa ng mag-create ng pwede kayong mag-create ng slides. Halimbawa, ayan yung ipapa-assignment ninyo. Etong slide naman ay parang PowerPoint. Ayan, pwede kayong mag-type ng kung ano dyan. Pwede kayong gumawa dyan. Pwede rin kayong mag-create ng sheets or yung parang Excel. Okay, pwede kayong gumawa on the spot dito ng ipapa-assignment ninyo kung wala pa kayong ready-made na assignment. Yan, pwede kayong gumawa dito. Okay, yan, pwede din dito gumawa. Okay, pwede rin kayong gumawa ng form, Google Forms. Ayan, eto madaling gumawa dito. Ayan.
automatic kayo mapupunta sa Google Forms. Ayan, pwede kayong gumawa ng ipapa-assignment ninyo or kung ano man ang gusto nyong ipagawa sa mga estudyante ninyo. Okay, assignment number 1, and then type nyo lang kung ano yung gusto nyong itanong. Okay. Pag okay na, ayan, pwede nyong i-announce yan or ipa-assignment nyo sa isang section or pwedeng sa lahat ng section na hawak ninyo. Ayan. So, pwede rin kayong magbigay kung ilang points ang ibibigay ninyo. Pwedeng 50 points, pwedeng 100 points. Okay, kung kailan ipapasa, pwede nyo ring i-assign kung kailan nyo ipapasa. Ayan, kayo na ang pipili ng date kung kailan nyo ipapapasa. Tapos, ilagay nyo lang yung topic ninyo ulit. Okay, halimbawa, sequence nga yung topic. And that's it. Meron na kayong ipina-assignment sa mga section na hawak ninyo. So, on the upper right corner, meron kayong nakikitang assign. Pipindutin nyo lang yun mamaya kapag na-finalize nyo na yung assignment na ipapagawa ninyo. Okay, so assigning, ibig sabihin nun, na-finalize nyo na yung assignment. So, kapag okay na ito, mag-a-appear ito ngayon doon sa mga section na pinili ninyo na bigyan ng assignment. So, eto na yung assignment na ginawa ninyo sa section Emerald. Okay. So, pwede rin kayong gumawa ng quiz assignment. So, yung paggawa niyan ay parang ganun lang din. Okay, kung mapapansin niyo, yung mga parts niyan ay parehas. Yung title, yung instruction, mag-a-add ng file, mag-create, yung grade, kung kanino yung section ipapagawa. Okay, kung anong points, kung kailan nyo ipapapasa, ganun lang din yung paggawa. Okay. Okay, tingnan natin yung section Diamond. Okay, so section Diamond, nag-appear din yung assignment kasi yun yung pinagawa. Yun yung pinindot ko kanina. Pinili ko rin kasi yung section Diamond sa pagbibigay ko ng assignment. Okay, yun yung assignment ko sa section Emerald. Okay, so basically ganun lang yung paggawa ng Google Classroom, ganun lang yung paggamit. Pwede natin gamitin ang Google Classroom sa pag-a-announce kasi parang ano lang natin to parang page sa FB na pwede ka mag-announce sa mga ipapagawa natin. Pwede kayong mag-attach ng files, pwede kayong mag-link ng mga website, pwede kayong magbigay ng assignment, pwede kayong magbigay ng kung paano nyo i-grade, kung paano nyo bibigyan ng points. Okay, ganun lang yung paggawa ng Google Classroom.